fictitious story that illustrate a moral attitude or a religious principle. So, ibig sabihin, ito ay isang maliit o maiksing kwento na mapupulutan natin ng isang aral. No? Pangalawa, ay yung talent po. Yung talent po na sinasabi dito, hindi po siya talent na skills, na talent na binigay sa inyo ng Panginoon, hindi po yun. Ang sinasabi pong talent dito ay currency. Ano po? Ito po, nung search ko po, sabi po dito, talent was a use of weight used in the ancient world. So, ibig sabihin, nung mga nakaraan na panahon, ito po ay ginagamit po na currency. Ano po? Often used for weighing gold and silver. So, para ma-determine, no, kung ilan yung gold, talent po yung ang usapan po nila. No? Unlike ngayon, no, pag nagbenta ka ng ginto, grams, no? Grams yung inaano nila, yung unit. Yung unit, yung currency. No, ganun din sa pag nagbenta ka ng mga gulay, no? Kilogram, no? Para magkaroon po tayo ng konting idea, baklit pa nga po ng konti. Ay, hindi po pala yata naisulat. So, yun. A talent was a measure of weight. Ayun, nabanggit na po natin kanina. Ano po? It as a currency. Ano po? Para po may idea po tayo. Talent, no? The Bible talent was equal about to 29 kilograms. So, ibig sabihin, pagka po pala ang isang talentong ginto, no po, o silver, no? Nung panahon po nila, ang kilo po pala nun ay 29 kilograms. So, ganun kabigat. Mabigat pa sa isang sakong bigas. Kasi isang sakong bigas na maliit, parang 25 kilos siya eh. Mas mabigat pa po doon yung isang talento. Ano po? Tapos po, sabi dito, ano po? 29 kilograms or 63 pounds. O, a kilogram of gold today, ang value daw po ng kilogram. Ngayon, ano po? Ng ginto, 62.3 $1,000. No? $62,300. Ano po? Or, kung isang talento po talaga, which is 29 kilo, ano po? Umaabot daw po siya ng $1.8. 1.8, $1,800. Ano po? Pag kinalculate po natin, kinalculate ko na po kagabi. Ito po yung katumbas niya sa peso natin. 104,223,600. So, ibig sabihin, dun sa pinag-aaralan natin, hindi po basta-basta yung binigay po sa kanila. Hindi po basta-basta. No? Palilitin na lang natin para medyo natin. Sabihin na lang natin, kada isang talentong dito, para hindi tayo mahirapang mag-imagine na po, 100 million na lang. Yun. Para lang natin. Kasi kung gugutalin pa natin, mahirapan tayo. No? So, bawat isa na talento ng ginto na pinagkaloob sa kanila ay 100 million. No? This parable is like the kingdom of heaven. So, yun yung una eh. Yun yung unang sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulan sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. So, itong parable na to ay kino-compare kung paano po sa mga darating na panahon. Ano po? Kasi po, ang Matthew chapter 24, 25, patungkol po yan sa last day. No? Kung paano po ba tayo dapat mamuhay pagdating ng ating Panginoon. Dahil pagdating po ng ating Panginoon si Kristo, tatandaan po natin, hindi na po siya tagapagligtas. I-judge niya na po tayo. Ano po? Kaya po siguro yung sa bandang huli dito, parang ganun na yung description. Ano po? Parang natatakot na yung last na
na servant. So, patuloy natin, no po, para mas ma-organize po natin, no? So, yun daw po, no po. We can also see in here that this is a series of parables. So, makikita po natin from Matthew chapter 24 hanggang 25, series po ng parable. Yung nauna po dito is yung 10 virgin. No po, patungkol pa rin po sa pagdating ng ating Panginoon. No po, Jesus remind us what should we do. Kung ano ba dapat yung ating gawin, no? Ano ba dapat ang ating posisyon, buhat o umalis siya hanggang sa pagbalik niya. No po? So from Matthew 24 to 23 at 25, no, it is clear, no, napakalinaw, no, na darating po ang panahon, magiging accountable po tayo pagdating ng ating Panginoon. I-judge na tayo eh. No? Tayo mga Kristyano rin, hindi lang po yung hindi mananampalataya, tayo rin po, meron po. Ito po, parang sa ibang salin po eh. Parang bima judgment, yung tawag po nila. Ano po? Tayo din po. Yung mga accountable natin, pagsusulit po natin yan sa ating Panginoon. Ano po? Yun nga, nabanggit na natin, na paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. No? So una, tingnan natin, the master, andyan po ba? Ay, hindi po. Bala po. The master entrusted the money to his servant while he was gone. So sa Tagalog, yung master po, no po, dito sa parable, in-entrust niya yung mga kayamanan niya, no? Yung pera niya doon sa kanyang mga servant bago siya umalis. No? Yung una, binigyan niya ng, sabihin natin, 500 million. No? Tapos yung pangalawa, yung servant, no, bigyan natin ng pangalan. Servant A, servant B, at saka servant C. So si servant A, binigyan siya ng 500 million. No? Si servant B, binigyan siya ng 200 million. At si servant C, binigyan siya ng 100 million. So ibig sabihin, kung yung pera ay ipinagkatiwala sa atin, hindi ito sa atin. Tama po ba? Parang tama nyo. Sa inyo po ba yung pera nyo? Hindi. Sabi nyo po, hindi po. So, ibig sabihin, katiwala po tayo. Tama po ba? Katiwala po tayo. No po? So, pinagkatiwala dun sa mga servant, no? Yung money, ibig sabihin, hindi po atin yun. Hindi po sa servant yun. Tayong mga servant ng Panginoon, hindi po sa atin yan. No po? Yung mga resources, no? Lahat po yan, lahat ng meron tayo, no? Galing po sa Panginoon. Pinagkatiwalaan lang po tayo, no? Gayunman, hindi lahat ng pinagkakatiwalaan ay mapagkakatiwalaan. No po? Hindi lahat ng pinagkakatiwalaan ng master ay nagiging mabuting katiwala sa ipinagkaloob ng Diyos. Ano po? So, meron po bang baka sa ano po yan, ano po? Ini-elaborate lang po natin ang konti, ano po? Kung tinatamaan po kayo ay sige, mag-pray po kayo, ano po? Therefore, lahat ng meron tayo, ulitin ko po, ano? Lahat po ng meron tayo ay galing sa Diyos at pag-aari ng Diyos, even though ikaw ay nagsipag. No? Kahit sabihin mo na ikaw yung nagsipag, ikaw yung nagtayo ng business, no? Paano yung, sino nagbigay sa'yo ng talent? Para ma-acquire yung business, para makapagtrabaho ka. Sino nagbigay? Ano po? Ang Panginoon. Walang ibang nagbibigay kundi ang ating Panginoon. No? Galing po yan lahat sa ating Panginoon. No po? Remember, nung creation pa lang, ibinigay na lahat ng ating Panginoon. Huli tayong ginawa. No po? Ang ating Panginoon si Eva at si Adan. Provide na lahat ng pangangailangan. So lahat ng pangangailangan natin, provided na ng Panginoon. Natatandaan niyo po, yung Israel, no po, nung nagpaikot-ikot po sila dun sa ilang, sino po nag-provide ng pangangailangan nila? Hindi niyo po alam? Basahin po nila natin. Ang Panginoon po. Ang Panginoon po. Pag binasa po natin yan, pinrovide po sila ng Panginoon ng mana.
At natapos po yung pagbagsak ng mana na nakarating na po sila sa lupang pangako. So, ang Panginoon nagpo-provide, no po? So, yun nga, lahat, no, ay galing sa ating Panginoon, no? You didn't earn it by yourself, o hindi mo kayang i-earn yun, o makuha lahat by yourself. You didn't achieve it by yourself. Hindi mo makukuha yun sa pamamagitan mo lamang, no? Don't be overconfident to say that I'm still strong, no? Huwag tayong masyadong overconfident na malakas pa naman ako, hindi mo na ako maglilingkod sa Panginoon, no? Hindi natin alam, mamaya, kayo na po yung magtuloy na po. Kung ano po yung iniisip niyo po, baka mamaya, hindi ko alam kung ano na mangyayari sa atin. Baka biglang mag-rapture na, maiwanan pa na yung iba dito, no? At alam po natin, sa panahon po natin, nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil nung mga nasasabi sa mga Biblia, ano po, sa sulat sa Biblia, ano po, malapit na po. How much more po kaya ngayon po? Ano po? At kung mababalitaan po natin yung nangyayari po sa bansang Israel, hindi po biro-biro po yung nangyayari. Ano po? At hindi nyo po ba napapansin, mismo yung mga leadership natin sa Pilipinas, naglalaban-laban na rin. Ano po? Habang naglalaban-laban po sila, sinasakop naman po yung territory po natin. Ano po? So, hindi natin alam kung ano mangyayari. No? Dahil sabi doon ng Biblia, darating po ang panahon, pasama po ng pasama yung tao. Kaya po puro kasamaan yung mangyayari. No? Ngayon, sino po ba dito yung gusto po talaga na pagpalain ng Panginoon? No? Ayaw niyo po. Ako gusto ko po talaga eh. Parang gusto niyo na rin, no? Kailangan talaga may mag-initiate mo. Ako gusto ko pagpalain ng Panginoon, no? Sa finances, sa lahat. Gusto ko pagpalain ng ating Panginoon. Pero syempre, ang Panginoon yung magpapala doon, no? Ang Panginoon yung bahala doon. Pero yun yung gusto ko. Pero ang Panginoon yung masusunod, no? Ang Panginoon po ba faithful? Amen. So, faithful po ang ating Panginoon. At tanong, faithful po ba tayo? Wala na yung amen. Wala na yung mahirap po magsinungaling. So, tama lang po yan. So, yun po yung minsan nagiging problema eh. Gusto natin, nakukuha natin yung pagpapala. Gusto natin, may blessing ng Panginoon. No? Tatandaan po natin, hindi po pera yung puro blessing ng ating Panginoon. Hindi lang po yan ang blessing ng ating Panginoon. No? Hindi lang po yan. Maraming paraan ng Panginoon para i-bless ka. No? Pero minsan, yun nga, hindi tayo faithful. No? The blessing of the Lord continues. Ang pagpapala ng Panginoon ay dire-diretso. No po? Minsan po kasi tayo tayo yung problema dahil hindi tayo tapat. No po? Habang ang blessing ng Panginoon ay sa atin, tuloy-tuloy sa atin, minsan parang tayong may timbang butas ano? Blessing lang. Ang hindi po natin mararanasan na mag-overflow yung blessing ng Panginoon hanggat yung timba po natin ay butas. No? Kailangan sa buhay po natin, ngayon pa lang, meron tayong decision na dapat gawin. No? Baka kailangan na natin palitan yung timba natin para maranasan po natin yung overflow. No? We have to make a good decision, no? Sa ating buhay. Verse 19, sabi dito, pagkaraan ng mahabang panahon. No po? After ng mahabang panahon. So mahaba pa naman yung panahon. No po? Nung naisulat po ito, no po? Mahabang panahon. Ngayon na po, sinasabi natin, nakikita na po natin yung signs na ang Panginoon ay darating na. No po? Dumating ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga tauhan iyon at sila'y pinag-ula sa 24. So ano po nangyari? Nung pinag-ulat po sila, ano po? So medyo ipaparaphrase na lang natin. So tinawag yung mga servant. Ano po? Nung tinawag po yung mga servant, nag-report po sila. No? Master. So si servant A, Master,
Ito po, yung 5 na pinagkaloob niyo po sa amin, na talent, naging 5 pa po. Nagkaroon pa po ng 5. Tapos, yung pangalawa, binigyan ng 2. Nung lumapit siya, nung tinawag siya, sinabi niya, yung 2 po, meron pa po uling 2. At yung isa, hindi ko po alam kung ano po yung nangyayari sa kanya nung lumalapit siya, kung iisipin po natin, no? Habang lumalapit po kaya sa Panginoon, confident po kaya siya. No? Sa isang talent, isa pa rin po. No? So, yun yung summary ng nangyari. No? Ano po ba yung masarap marinig? No? Doon sa may 2, sabi doon, no? Good and faithful servant. No? Parang masarap marinig, no? Good and faithful servant. No? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, good and faithful servant. Parang hindi ko nasabi talaga. Ano? Ayaw naman sabihin, no? So, well done. Good and faithful servant. No? Napakasarap pong marinig yun, lalo na po sa ating Panginoon. Pero pagdating po ng araw, sana po yun po yung marinig natin sa ating Panginoon, no? Ngayon, ang titingnan po natin dito, hindi po paano magpalago ng pera, kung paano ginawa ng ilan, nung 2. Maganda po yung ginawa po nila. Ginamit po nila yung ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon at nag-multiply. Pero, ang pag-aaralan po natin, no? Ano ba yung dahilan ni Servant C, bakit hindi niya ginamit yung pinagkatiwala sa kanya? Bakit po kaya? May idea na po ba kayo? Sige po, kung may idea na po kayo, ito muna po yung sa akin na po. Verse 14. NLT version. Sabi dito, again, pwede niyo po sundan sa mga Bible niyo po kung Tagalog po yan. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servant. So kung titingnan natin, i-imagine natin, yung servant niya, tinawag niya. So i-imagine po natin na ganito yung nangyayari. So pinatawag yung 3 servant. No po? At sinabi ng master na, okay, alis ako. Pagkakatiwala ako sa inyo yung mga kayamanan ko. No, sige, binigyan siya ng 5, binigyan siya ng 2, binigyan siya ng 1. No? So, ganun po yung nangyari. No? At maaari po na dahilan kung bakit ayaw po niyang gamitin yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ay yung comparison. Yeah, comparison. Comparing yourself to other will produce inactivity. No po? Kapag ka po kino-compare po natin yung sarili natin sa isang tao, no po? Lalo na pag kinompare mo yung sarili mo sa iba, na siguro ito, no? Kinompare niya yung isa, yung si servant, kinompare niya sa A, tsaka sa B. Ba't ito 5 talents? Sa akin, sa kanya 2 talents. Ba't sa akin 1 lang? Bakit 1 talent lang yung nasa akin? No? Ba't kaya gano'n? No? So minsan, siguro naiisip natin, bakit yung iba nating mga kapatid, sobra-sobra yung pagpapala, sa akin ganito lang yung pagpapala ng Panginoon. No po, dadaanan po natin yan. Pero ang gusto nating makita dito, no po, yung comparison. No? The more you compare, the more you will lose your appetite to work. No? Ganun din sa trabaho. Kapag ikaw nagtatrabaho, kino-compare mo yung sarili mo. Lalo na kung may bagong pasok. No po, na bago kang ka-office mate. No? So, compare mo yung sarili mo. No? Tapos, mas magaling pala sa'yo. During that time, no po, nakikita mas magaling pa sa'yo. At kino-compare mo yung mga gawa mo. No? Nawawalan ka ng appetite sa pagtatrabaho. No? Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Pag tinitingnan mo sila, na, ay sila yung may 5 talents, sige, sila na lang yung maglingkod muna. Kasi yung sa akin, isa lang eh. Baka pag binigay ko, mawala pa. No? Kasi kino-compare niya eh. No? So, huwag natin i-compare yung sarili natin sa iba nating
mga kapatid, o sa ibang tao, huwag natin i-compare. No? Kung ano yung meron ka, gamitin mo. Gamitin mo para sa Panginoon. No? Huwag po natin ipilit pag hindi pa natin season. Meron times po kasi na parang hindi pa naman natin season. No? Hindi pa natin season, pero pinipilit na natin. No po? So medyo babalansin lang po natin. No po? Hindi po como kailangan din natin maging matalino sa paggamit ng mga bagay na pinagkaloob ng ating Panginoon. Hindi lahat, no, pwede mo nang ipilit. Sometimes, we don't appreciate the blessing from the Lord because we are looking on the other blessing. No? Minsan, bilang mga tao, no, hindi tayo makapag-serve sa ating Panginoon eh. Kasi minsan tinitingnan natin yung iba. No? Yung ginagawa ng iba. Pero napansin niyo po ba yung sarili po natin? Ano ba yung ginagawa ko? No? Hindi po natin trabahong mag-compare. No? Hindi po natin trabahong mag-compare. Bilang kapwa tayo mga servant ng ating Panginoon. No? Kaya minsan nawawalan tayo ng gana sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kino-compare natin yung sarili natin. Huwag po tayong maging ganon. No po? And even, minsan, no, yung mga tao din, kino-compare, mismo yung church. Yung church dito, laki-laki. Yung church dito, may aircon. Yung church dito, wala pang aircon. Minsan, ganun po tayo eh. Dito ako atin kasi, dito aircon eh. Komportable eh. Nakakatulog ako eh. No? Minsan, ganun tayo eh. Kung saan tayo komportable, dun tayo. No? Verse 15. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. So, ibig sabihin pala, no, kung ano yung meron po sa atin, ang Panginoon ang nagbigay niya, tama po ba? Binigay po niya yan dahil capable po kayong mag-handle niyan. No? Capable po kayo. No? Kaya nagtataka siguro, bakit what talent lang nasa akin, si Sir Bansi, ano? Nagtataka siguro. Iyon lang kasi yung capability niya. No? Iyon lang kasi yung capability niya. No? Kaya huwag tayo masyadong gusto natin malaki agad. Dapat, Lord, 5 talents na agad yung binigay mo sa akin eh. Hindi ganun. No? Ang Panginoon yung nakakaalam kung kaya mong i-handle yun. No? Kung magiging responsible ka ba sa ipagkakaloob ng ating Panginoon. Next, whatever we have is based on our capability. So yun na, nasabi na natin, no? Trusting one, no? Kung ikaw ay pinagkalooban ng isa, hindi ibig sabihin yun, laging isa na lang. Yun sa'yo. No? Kung pinagkalooban ka ng isang milyon ng aming Panginoon, hindi habang buhay 1 milyon lang yun. No? Kailangan magamit mo yun para lumago. Tingnan natin yung dalawa, no? Servant A at Servant B. So habang nagtatrabaho yung dalawa, lumago. Ginamit niya yung ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Parang tahimik na po tayo. Ako, parang seryoso na po tayo ngayon, ano? Sige, tuloy po natin, no? So, hindi ibig sabihin na isa lang yung pinagkatiwala sa atin, habang buhay, isa na lang yung sa atin, no? Sometimes, what we want is instant big. Gusto natin, malaki agad eh, no? Gusto natin, pagka binigyan tayo ng break, talagang, kumbaga sa artista, sikat agad eh, no? Parang ganun yung gusto natin minsan eh, no? So dapat mag-step by step tayo, no? So we need to persevere. Pagka nagsisimula pa lang tayo, no? Kailangan natin maging matyaga kapag nagsisimula pa lang tayo maglingkod sa ating Panginoon. Siguro okay lang kung bago pa, attend ka lang, no? Siguro sa mga after 10 years hindi lang attend ka na. Tama po ba? Parang ayaw niyo talaga maglingkod sa Panginoon. Ayaw po ba natin? No? After 10
10 years, ano na yung standing natin? No? Naglilingkod na po ba tayo sa ating Panginoon? O ganun pa rin, attend lang tayo ng attend? No? Dapat po meron po tayong initiative, no? Na mag-grow sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, no? Stop comparing. So kailangan nating ma-break yan sa sarili natin. Huwag natin i-compare yung sarili natin, no? Sa iba. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, ipaglingkod mo kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Whether skills yan, pagtugtog yan, no? Pag-MC yan, no? Pag-speak yan, gawin mo para sa Panginoon, bigay mo yung the best, no? Yung mga youth nga nag-MC na no? Nag-MC na sila. Pero makikita mo sa kanila yung una, nahihiya sila, mahina yung boses nila, no? Habang tumatagal, kumakapal na yung mukha nila, no? Malakas na yung boses nila, no? Pinaglilingkod nila sa Panginoon, binibigay nila yung the best nila. No? Makikita mo yung progression ng paglilingkod nila sa ating Panginoon, no? So makikita mo doon, may progression, no? So wag natin compare yung sarili natin. Then next, ito po yung isa, verse 24. Then the servant with the 1 bag silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid, no? I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. So natakot siya. Fear, no? Yung fear, yung pangalawa. So una, kaya siguro, no? Hindi na niya ginamit yung talento ng ating na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon, no? Una is yung comparison. Yung pangalawa is yung fear, no? Yung takot niya dun sa ating Panginoon, no? Fear to take a risk, no? Or to take out of comfort zone. Minsan ganyan din tayo. Natatakot tayo na mag-take ng risk, na magbigay sa ating Panginoon. No po? Ang the best po talaga na ibigay po natin sa Panginoon, hindi po pera. No? Yung buhay po talaga natin. Yan po yung the best na ibigay po natin sa ating Panginoon. No po? Minsan natatakot tayong mag-take ng risk. Ayaw natin ibigay sa Panginoon. Ayaw nating kumawala sa comfort zone natin. Andun lang tayo sa box natin. No? Paglalabas na sa box, ayaw na. No? Doon lang sa komportable. No? So kailangan hindi tayo maging matakot, no? Minsan kasi kaya natatakot tayo, ayaw nating mag-take ng risk. No? Masyado tayong nag-iisip no? What if ganito? What if ganyan? No? Kaya hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Iniisip natin minsan yung negatibo. No? Minsan ayaw natin mag-share ng gospel. Kasi minsan pag tinitingnan natin, ay, kung hindi na ito magbabago, huwag ko na share ng gospel. Minsan parang gano'n no? Or minsan ayaw po natin kasi ayaw po natin ma-reject. No po, number 1 po, hindi po tayo na-reject. No po. At kung mapapansin nyo po sa iba, lalo na sa social media, no po, may mga nag-share publicly sa ating Panginoon. At ano po nangyayari sa kanila? No po, meron po ako nakita minsan, babae po, nag-share po sa Israel pa po. No po. Talagang tinutulak siya. Dahil hindi po nila matanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Talagang sineshare niya, public. May mga bata, sinisipa siya palabas, paalis, dun sa area, kung saan siya nag-share. No? So, kailan po tayo lalabas dun sa comfort zone natin? No? Aanhin po natin yung talino na meron tayo. No po? Aanin po natin yan. Lahat ng skills na na-acquire natin, aanin po natin yan. Ano po? Darating po ang araw, mamamatay din po tayo. Saan magagamitin yan? Ano po?
So, kailangan maging ano tayo, no? Hindi tayo matakot, no? As long as are able, kailangan maging available din tayo. No po? Able pa po tayo, nakakalakad pa po tayo. Unlike nung ibang nating mga kapatid, matatanda na, hindi na makapaglakad. Buti nga po si Tata Felix, ang sipag-sipag po. Kung saan po nakakarating eh. Nag-share po ng gospel. No po? Kung ikukumpara po sa atin, no po? Sa Diyos po ang mapurehan po sa buhay po ng Tata Felix. No po? Masipag sa ng gospel na po. Pero, ano po ba? Sa ating po ba? No? Sarili nating analysis sa sarili natin. No? Next, verse 26. 26, sabi dito, but the master replied, ito na po yung last, ano po? You wicked and lazy servant. If you knew I harvest crop, I didn't plant and gather crops, I didn't cultivate. Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. So, yung pangalawa, ang pangatlo na, po, ang tawag ko dyan is laziness. Po, tamad po tayo. Aminin man po natin o hindi, tamad po tayo. Tamad po tayo. Baka yun po yung sinasabi. Tamang inaamin ng isa. Sino ba yun? No? Tamad po tayo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit po tayo tamad? Hindi po natin alam gano'ng ka-importante yung gospel. Hindi po natin gano'ng yung bigat, no? Na mapunta yung mga ibang tao, no? O sabihin na natin, malapit na sa atin. Yung mga asawa natin, mga kapatid natin, mga anak natin, mga kamag-anak natin, hindi natin alam yung bigat, no? Pag napunta po sila sa impyerno, no? Kaya minsan, siguro ayaw natin maglingkod, no? Tinamad na tayo, no? If you don't use it, no po, tandaan po natin, you will lose it. No po. Sa latter part, no po, yung ibinigay sa servant C na isa, ibinigay pa po dun sa ng 10 talents. No? Kung hindi mo gagamitin yan, ibibigay po ng Lord sa iba yan. No? Tandaan niyo po ang Lord po ang magbibigay. Ine-entrust natin. Kung hindi po tayo magiging mabuting servant, ibibigay po ng Panginoon sa iba yan na nagpapagana sa kanila. Tandaan po natin yan. No? If you lose it, if you don't use it, you will lose it. If you don't see the importance, no? Kung hindi mo nakikita yung gaano ka-importante na maglingkod sa Panginoon, no po, hindi po tayo mag-grow. Hindi tayo mag-grow. No? At tapat sa maliit, pinagkakatiwalaan ng higit. No po, sa Luke chapter 16 verse 10. No po, ang sabi doon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Yun. No? Biblical. No? Kung hindi po tayo mapagkakatiwalaan sa maliit, bakit ka bibigyan ng Lord? Yung maliit ba na, i-analyze natin, no? Yung maliit na pinagkaloob sa'yo ng Lord. Ikaw na sumagot, ha? Deserve mo ba? O, sagutin niyo na yun. No? Kayo na sumagot, no? Deserve ba natin yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Pero tapat ang Panginoon, di ba? No? Sometimes, no, hindi natin kasi nakikita minsan kung paano nag-work ang Panginoon. Minsan, nagpe-pray tayo, no? Na-bless tayo ng Panginoon, no? Minsan sa ibang pang tao na nangyayari, nagtataka tayo, no? Pero yun nga, naging faithful ba tayo sa ating Panginoon? No? O kino-compare natin, no, ba't yun? Yung pinagpe-pray ko, bakit parang sa kanya napupunta? No? Baka kasi tapat siya. No? Mas magaling pa naman ako sa kanya eh. Yes, siguro magaling ka, pero kung may mas puso naman siya maglingkod sa Panginoon, bakit ibibigay ng Panginoon sa kanya? Diba? So, kailangan maging faithful tayo. No? Mas masarap marinig sa Panginoon yung sabihin, well done. No? Good and faithful servant.
Kaysa sabihin sa ating Panginoon, you wicked and lazy servant. Tayo po natin manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, for this privilege, Panginoon, na makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita at mapag-aralan ito ng mas malalim, Panginoon. Thank you for your knowledge, Panginoon. Thank you for your wisdom na ipinagkaloob sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga salita po ninyo ito, pagyamanin po ito namin sa aming mga puso, Panginoon. And patuloy, Panginoon, na hindi po kami mananatili, Panginoon, na parang isang servant si Panginoon na ibinaon, Panginoon, ang kanyang kayamanan, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa kanya. Dalangin po namin na patuloy, Panginoon, ma-challenge po kami from servant A, servant B, Panginoon, na gamitin, Panginoon, ang lahat ng ipinagkaloob niyo po sa amin, sa aming buhay, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon, ang anuman, Panginoon, na meron kami, Panginoon, ay galing po sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy, Panginoon, na hibuin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, to trust in you more, Panginoon, to be faithful sa inyo, Panginoon. At sana, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, na even, Panginoon, ako, Panginoon, na yung pagsalita, Panginoon, ay hindi po exempted po dito, Panginoon. We are not all exempted here, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, ay alam po namin at challenge na po, Panginoon. Sa umaga po ito, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Sa inyo na yung binabalik. Ang pinakamataas na puri, mas salamat sa Panginoon. Amen.